Secret XPG. Naiwan si Dennis na nagpatuloy sa pagkain. Kinuha nito ang ibang ampalaya sa loob ng supot at inamoy. Iba ang amoy noon sa gulay na kanyang kinakain ngayon. Pamilyar kay Dennis iyon. Nag-isip tuloy siya kung bakit ganon na lamang ang kaibahan nun. Isang kakatwang bagay ang nabuo sa isip ni Dennis. Nagkibit-balikat na lamang ang binata at ipinagpatuloy ang pagkain. Kung totoo ang kanyang hinala ay ayos lang sa kanya. Lumipas ang mga araw, niyaya ni Mariel si Jimboy para samahan siya sa birthday ng isa niyang kaibigan, pero nagkataon na masama ang pakiramdam nito dahil sa tonsillitis. Kahit bihira niyang isama si Dennis sa mga lakaran, ay walang nagawa si Mariel kundi pilitin ito na sumama sa kanya. Hindi kasi mahilig sumama sa kanya ang kanyang panganay. Mabuti na lamang at pumayag ito, sa kondisyon na maaga silang uuwi. Matagal na nasa talyer ang sasakyan ni na Mariel dahil nagpa-repaint ito, kaya nag-commute ang mag-ina. Nag-MRT ang dalawa para mas mabilis ang biyahe. Nagsisi si Mariel pagsakay sa MRT dahil siksikan pa rin dito kahit araw ng linggo. Sabi ng ibang pasahero ay may kinukumpuning bahagi ng EDSA kaya marami ang nag-MRT. Natuwa naman si Mariel sa anak dahil pinoprotektahan siya nito sa siksikang mga pasahero. Nakatayo kasi silang dalawa at nasa likod ni Mariel si Dennis. Nakaharap si Mariel sa gawing bintana at babaeng pasahero ang nakaupo sa harap niya. Nakarating ang mag-ina sa station kung saan sila dapat bumaba. Mula doon ay nilakad na lang nila ang bahay na kanilang pupuntahan. Hindi natupad ang usapan ng mag-ina na maaga silang uuwi dahil ayaw pumayag ng may kaarawan na umuwi sila. Ayos lang naman kay Dennis dahil nakasundo niya agad ang anak ng may birthday na si Richard pati ang barkada nito. Pasado 7:00 na nang magpaalam ang mag-ina. Gabi na, kaya hindi na ako papayag na pipigilan mo pa kami. Sabi ni Mariel sa kaibigan si Olive. Sige, salamat at dumating ka. Mabuti na lang at nawili ang anak mo. Sabi naman ni Olive. Paanong hindi mawiwili yan? Ayun, magagandang mga babae na bisita ni Richard. Sabi ni Mariel. Niyaya na ni Mariel si Dennis para umuwi. Nagkatuwaan pa ang grupo ng mga kabataan nang lapitan ito ni na Mariel at Olive. Tita, sababay na po kayo sa akin. Ihatid ko rin naman ang mga ito. Sabi ni Richard sabay turo sa mga babaeng bisita niya. Oo nga naman, di na kayo sasakay sa MRT. Isang sakay na lang sa jeep ang gagawin nyo. Sabi ni Olive. Bago nakasagot si Mariel ay pinilit na ng mga babae si Dennis na sumabay sa kanila at walang nagawa ang binata. Habang nasa daan ay walang tigil sa pagkukwento si Richard. Nalibang din naman si Mariel dahil kengkoy ang binata at maraming alam na jokes. Niyaya pa ni Richard si Mariel na minsan ay sumama daw silang mag-iina sa bahay bakasyunan ng mga ito sa Bulacan. May naipundar kasi ang asawa ni Olive na lupa dahil isa itong seaman. Ibinaba na lamang ni Richard ang mag-ina kung saan sasakay na lamang ng jeep ang mga ito. Mga ilang minuto lamang ang kanilang biyahe ay nandun na sila sa kanilang paroroonan. Pumara si Dennis dahil dapat na silang bumaba sa jeep. Pagdating sa kanilang bahay ay agad na nag-shower si Mariel matapos bisitahin si Jimboy sa kwarto. Wala naman lagnat si Jimboy at natutulog na ito. Paglabas sa banyo ay nakasalubong ni Mariel si Dennis. Maliligo din daw ito. Hinihintay pala ng kanyang anak ang resulta ng board exam at matagal daw mag-load ang webpage dahil sa mabagal na koneksyon, kaya naisipan din ito na maligo muna.
Nang sandaling iyon ay biglang may pumasok sa isip ni Mariel. Nakagawian na kasi niya na iwan ang kanyang pinagsuotan sa banyo pagkatapos niyang maligo. Hihintayin niya na makatapos maligo si Dennis at titignan niya kung ano ang ginawa nito sa kanyang iniwan. Mabilis lang mag-shower si Dennis pero ngayon ay medyo natagalan ito. Nakaupo si Mariel sa tokador at nagpapatuyo ng buhok nang marinig niya ang ingay na nilikha ng pinto sa kabilang silid. Lumabas si Mariel ng silid, sarado ang kwarto ng kanyang mga anak at nagpunta siya sa banyo. Naroon pa rin ang kanyang iniwan na damit sa ibabaw ng lababo na pinagpatungan niya dito pero nabago ang pwesto nito. Dinampot niya at inobserbahan. Parang sinisilaban si Mariel. Dala iyon ay agad na bumalik siya sa kanyang silid. Nang sandaling iyon naman ay kasalukuyan na tinitignan ni Dennis ang resulta ng board exam at laking tuwa niya nang kanyang makita na kasama ang kanyang pangalan sa mga nakapasa. Gigisingin sana ni Dennis ang kanyang nakababatang kapatid pero naalala niya na masama nga pala ang pakiramdam nito. Agad na lumabas ng silid ang binata para puntahan ang kanyang mami. Dahil sa pagmamadali at kasabikan na masabi sa kanyang mami ang magandang balita ay nalimutan na nitong mag-ayos. Samantala sa loob ng silid ay kasalukuyang abala naman si Mariel sa kanyang ginagawa. Mami! Sabi ni Dennis na sunod-sunod ang pagkatok dahil nakalak ang pinto. Nagulat si Mariel sa sunod-sunod na pagkatok ng kanyang anak. Mabuti na lamang at naisipan niya na ikandado ang pinto dahil kung hindi ay huling-huli siya. Sanay kasi ang kanyang mga anak na bigla na lang pumapasok sa kanyang silid. Inayos ni Mariel ang kanyang sarili. Hindi niya namalayan kung ano ang kanyang gagawin at agad niyang binuksan ang pinto. Ang iniisip ni Mariel ay baka tumaas ang lagnat ni Jimboy, kaya siya tinatawag ni Dennis. Pagbukas ng pintuan ay nabigla si Mariel dahil bigla siyang niyakap ng kanyang anak na tuwang-tuwa. Mami! Pasado ako sa board exam. Sabi ni Dennis habang yakap ang kanyang mami. Talaga? Naku anak, salamat naman. Tuwang-tuwa na sagot ni Mariel. Dahil sa katuwaan ay hindi na napansin ng mag-ina na pareho sila. Tuwalya lang ang nakatakip habang magkayakap sila na lumulundag at paikot-ikot sa kwarto. Dahil doon ay nawalan sila ng balanse at kapwa natumba. Mabuti na lamang at sa kama sila bumagsak. Ang galing naman ng anak ko. Anong gusto mong premyo? Bagong gadget? Tanong ni Mariel na hindi napansin ang katayuan nila. Huwag ka nang gumastos, Mami. Hindi ko naman masyadong kailangan yun. Ang importante ay matulungan na kita kapag nakapagtrabaho na ako. Binola mo pa ako. Baka nga mag-asawa ka bigla kapag nakapagtrabaho ka na. Malabong mangyari yun, Mami. Bala ko pang mag-abroad para makaipon. Tsaka wala akong girlfriend ngayon. Nagkalabuan na yata kami ni Erica. Sanay na ako na lagi kang nagpapalit ng girlfriend. Alam ko naman na di magtatagal ay may kapalit na agad yun. Ang ikinatatakot ko at baka makabuntis ka. Kahit kasi sinong babae ay pinapatulan mo. Sabi ni Mariel dahil naalala niya na pati si Jessa na maid nila ay pinatulan din nito. Don't worry, Mami. Magaling ang anak mo. Malabong mangyari yun. Sabi ni Dennis na walang kamalay-malay na alam ng mami niya ang namagitan sa kanila ng kanilang maid. Umalis ka muna at nabibigatan na ako sa'yo. Sabi ni Mariel, agad na umalis si Dennis sa pagkakadapa. Balak ayusin ni Mariel ang tuwalya, napasulyap siya. Agad na umiwas ng tingin si Mariel, nanunuyo ang lalamunan. Pilit na iniwaksi ni Mariel ang sumagi sa kanyang isip. Ayaw na niyang maulit ang isang napakalaking pagkakamali.
Pero sumiksik sa kanyang isipan ang anyo ni Dennis nang maabutan niya ito habang kasama ang kanilang maid. Hindi naman malaman ni Dennis ang gagawin, nakalantad sa kanyang harapan at nakahiga. Ilang segundo lamang ang lumipas pero parang isang oras ang dumaan. Kinilabutan si Mariel, mukhang may ibang intensyon at wala siyang lakas upang tumutol. Huwag ka nang magalit. Mula ngayon, itrabaho mo na ang asikusuin ko. Pag malakas na ang kumita, ay pwede ka na magretiro. Sabi ni Dennis na kunwari ay sinusuyo ang ina. Makatiis ka kaya? Kabisado kita, Dennis. Babae ang weakness mo. Ayaw kong magkaapo sa kung sinong babae dyan sa tabi-tabi. Para sa'yo, hindi mo na ako mag-girlfriend. Alam ko na makakatiis ka na hindi manligaw. Ang tanong ko ay makakatiis ka kaya na walang mangyayari? Mami naman. Pati ba naman yun ay tatanong mo pa? Natatakot kasi ako. Paano pagbalik ni Jessa? Kinakabahang tanong ni Dennis dahil mukhang alam ng mami niya ang tungkol sa kanilang maid. Ibig kong sabihin, paano kapag bumalik si Jessa? Baka matukso ka sa kanya, lalo na at wala ka pang GF. Palusot ni Mariel, kunwari ay hindi niya alam ang nangyari. Si Mami talaga. Di nga kami nagpapansinan ni Ate Jessa. Sagot ni Dennis na biglang kinabahan. Paalala lang naman ang sa akin. Baka kasi dumating sa punto na hindi ka na makatiis. Wag na wag mong madidisgrasya ang katulong natin. Ibig sabihin, Mami, ay hindi ka magagalit? Mas mabuti na yon kaysa makipag-ano ka sa GF mo. Baka mapikot ka pa. Sabi ni Mariel na natangay na rin sa usapan nila dahil di niya alam kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon. Marami pa namang ibang paraan. Sabi ni Dennis na nagsisimula ng kumilos. Batid nila na isang malaking kamalian ang ginagawa kaya iniwasan nila na makita ang kanilang mga muka. Dennis, Mahinang sambit ni Mariel sa tapat ng tainga. Pwede ba? Nangangatal ang boses na tanong ni Dennis, iba ang nadarama ngayon. mali ito. Wag. Sabi ni Mariel pero iba ang kinikilos niya. Mami! Tinig na nagmula sa kabilang silid, boses ni Jimboy. Parang naglalagablab na apoy na binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Agad na umalis si Dennis. Tumayo naman si Mariel at nagmamadaling nagbihis. Agad na pinuntahan ni Mariel si Jimboy sa kabilang silid. Tulog pa rin ito at hindi kumikilos. Wala naman itong lagnat, marahil ay nananaginip lamang ito. Noon lamang naisip ni Mariel na mabuti na lamang at hindi nagising ang kanyang bunso. Kung hindi ay sigurado na makikita sila nito dahil hindi sarado ang pintuan ng kanyang silid. Bumalik si Mariel sa kanyang silid, wala doon si Dennis. Marahil ay nagtuloy ito sa banyo. Naimasmasan si Mariel at maaaring gayon din si Dennis. Sinaraduhan niya ang kanyang kwarto at humiga. Kahit nakakadama ng panghihinayang ay nagpapasalamat na rin si Mariel dahil hindi natulad si Dennis sa kanyang bunso. Ayaw kasi niyang dumating sa punto na iwasan din siya ng kanyang panganay. Tama na ang isang beses na siya ay nagkamali. Nakatulugan ni Mariel ang pag-iisip. Lumipas ang mga araw. Iba sa inaasahan ang nangyari sa pagitan ni Mariel at ng kanyang panganay. Sa halip na iwasan at maasiwa ang binata sa kanya, parang walang anuman sa binata ang nangyari. Ang inaasahan ni Mariel ay sasamantalahin nito ang pagkakataon pero hindi nangyari yun. Isang bagay na hindi alam ng ginang kung ikatutuwa o panghihinayangan niya. Lingid sa kaalaman ni Mariel, naghihintay lamang na magandang pagkakataon si Dennis. Hindi kasi siya makatsyempo
dahil parating nasa bahay ang kanyang kapatid na si Jimboy. Pinayuhan kasi ito ng doktor na huwag munang masyadong magpapagod dahil humihina na ang resistensya nito kaya ito nagkasakit. Labis ang panghihinayang ni Dennis sa naudlot na tagpo. Sabik na ang binata pero wala siyang magagawa dahil nawalan sila ng komunikasyon ni Erica. Nakontento na lamang ang binata sa pagsasarili. Lingid sa kanyang kaalaman ay gayon din ang kanyang ina. Kapag sinusumpong si Mariel ay nagkukulong ito sa kwarto. May natitira pa kasing gahiblang katinuan si Mariel dahil kung sakaling mag-alok si Dennis ay baka hindi na niya magawang pigilan ang kanyang sarili. Kaya si Mariel na ang gumagawa ng paraan para makaiwas. Sabado ng gabi, kakatapos lang ng Zumba session ni Mariel, ayaw niyang sumabay pa uwi kay Karen dahil alam niya na susunduin ito ni Mark. Hanggat maaari ay ayaw muna niya na sumama sa mag-asawa dahil pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ng mga ito. Tama na yung nakaraan nila ni Mark at ayaw na niyang muling maulit yon. Naghihintay si Mariel ng taxi nang biglang may tumigil na sasakyan sa harapan niya. "Mariel, sakay na! Ihahatid ka namin!" Si Olive ang sakay ng kotse at driver nito ang anak na si Richard. Naku, wag na. Sagot ni Mariel. "Sumakay ka na! Sa loob na ng kotse ako magpapaliwanag. Bilisan mo at magagalit sa amin ng traffic enforcer." Pilit ni Olive. Napilitang sumakay si Mariel, umupo siya sa likuran ng kotse. Saan ba ang lakad nyo? Tanong ni Mariel. "Papunta kami sa inyo. Naisipan ko lang daanan ka dito dahil alam ko na may Zumba session ka kapag Saturday." Sabi ni Olive. Bakit? Tanong ni Mariel. "Darating kasi ang asawa ko sa Makalawa. Kaya sa susunod na linggo ay may kaunting salo-salo sa rest house namin. Iimbitahan namin kayong mag-iina." Sabi ni Olive. Hindi ako sigurado. Nasa talir pa kasi ang aming kotse. Wala kaming sasakyan. Sabi naman ni Mariel. "Huwag ka mag-alala. Yung van ang dadalhin namin na sasakyan. Kasya tayo doon." Sabi ni Olive. Pagkatapos mag-Zumba ay nasorpresa si Mariel pagdating niya sa kanilang bahay. Naroon si Jessa, bumalik na ito galing sa mahabang bakasyon. Okay na daw ang asawa nito kaya bumalik na siya sa trabaho. Wala si Dennis ng sandaling iyon. Sabi ni Jimboy ay naglaro daw ito ng badminton. Hindi na ito naabutan ni Jessa sa bahay. Nagalak naman si Mariel sa pagbabalik ng kanyang katulong dahil nahihirapan na rin siya sa gawaing bahay. Nag-aalala lamang ang ginang dahil baka mabuntis ito. Natitiyak ni Mariel na gagawin itong daan ng kanyang panganay. "Ate, pagdating ko kanina ay masama ang pakiramdam ni Jimboy. Parang may sipon, kaya pinainom ko na ng gamot." Sabi ni Jessa. Paano ba yan? May lakad pa naman kami bukas. Kung isasama ko siya ay baka lumala pa ang sakit niya. Napakahina ng resistensya ng bunso kong yan. Sabi ni Mariel. "Ako na ang bahala sa kanya kung hindi niyo siya isasama. Mabuti naman at tiyempo na bumalik ako ngayong araw na to." Sagot ni Jessa na nag-aalala sa bunso ni Mariel. Tatanungin ko muna siya. Baka naman magtampo kung iiwan ko. Sabi ni Mariel. Sinundan ni Mariel ang kanyang bunso sa silid nito para kumustahin. Nakahiga sa kama si Jimboy at nakabalot ng kumot. Okay ka lang ba, bunso? Nilalagnat ka ba? Hindi na lang tayo tutuloy bukas. May pag-aalala na tanong ni Mariel. Ayos lang po ako, Mami.
Medyo masakit lang ang ulo ko. Tayo siguro sa sipon. Paano yan? Tatawagan ko si Olive. Sasabihin ko na hindi na tayo sasama. Sabi ni Mariel habang idinadampi ang kamay sa leeg ng anak upang tingnan kung may lagnat ito. Wag mami, tuloy po tayo. Pero kung ganito pa rin ang paramdam ko, bukas ay kayo na lang ni Kuya Dennis ang lumakad. Di naman ako mag-enjoy kung sasama ako. Okay lang na maiwan ka dito? Kung sa bagay, nariyan naman si Jessa. Lagi naman siya ang nag-aalaga sa'yo kapag masama ang pakiramdam mo. Okay lang mami, pero sana maging okay na ako bukas. Excited pa naman ako. Paglipas ng ilang oras ay umuwi na si Dennis galing sa paglalaro ng badminton. Kumuha siya ng tuwalya para mag-shower. Alam niya na tulog na ang kanyang mami dahil maaga pa silang gigising kinabukasan. Ano kaya kung pumasok siya sa kwarto nito? Tutal mahimbing naman na natutulog ang kanyang kapatid. Sa palagay naman niya ay hindi tututol. Bubuksan na sana ni Dennis ang pinto ng silid dahil hindi naman ito naglalak ng pinto nang maisip niya na mag-shower muna dahil amoy pawis siya. Inubad na ni Dennis ang kanyang damit at inihagis na iyon sa hamper. Kampante naman siya dahil sila lang naman ang tao sa bahay at nagtuloy na sa banyo. Pagbukas ng pintuan ng banyo ay nanlaki ang mata ni Dennis. Kasalukuyan kasing nagbabanlaw si Jessa at nabigla din ito nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Ay kabayo! Natatarantang sigaw ni Jessa. Bakit ka narito? Kailan ka pa dumating? Tanong ni Dennis habang nakatitig dito. Kanina lang. Akala ko kasi ay walang papasok sa banyo. Kaya hindi ko na inilak. Nasaan ang mami mo? Sunod-sunod na sabi ni Jessa na napatitig naman din kay Dennis. Tulog na silang lahat. Tamang-tama. Sagot ni Dennis sabay pasok at sara ng pinto. Baka mahuli. Wag muna ngayon. Sabi ni Jessa pero wala itong pagtutol. Di na kayang tiisin. Nahulaan na ni Jessa ang ibig mangyari ng binata. Sabik din si Jessa dahil sa tagal ng bakasyon niya ay nakaisa lang sila ng kanyang asawa. Malaki kasi ang ipinanghina ng katawan ng kanyang asawa kaya ilang araw bago siya bumalik ay saka lamang sila nagkaroon ng pagkakataon. Nangihinayang tuloy siya dahil nagpasaksak pa naman siya ng panglaban pero hindi nila napakinabangan. Pero ngayon ay doble ang tuwa ni Jessa dahil hindi siya madidisgrasya ni Dennis. Nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Tanong ni Jessa. Matagal ka pa ba? Naiihina ako. Sabi ni Mariel. Nagsasabon pa po ako. Saglit lang ma'am at magbabanlaw pa ako. Sagot ni Jessa na natataranta. Sige, sisilipin ko muna si Jimboy sa kwarto. Tawagin mo na lang ako kapag tapos ka na. Sabi ni Mariel. Paano yan? Bulong ni Dennis. Ako po na ang lalabas. Lilibangin ko ang mami mo sa loob ng kwarto. Magtago ka muna kung saan dyan. Sabi ni Jessa. Lumabas ng banyo si Jessa at pagkatapos ay sumunod si Dennis. Nagmamadali na kinuha niya ang kanyang damit na inihagis kanina sa hamper. Pagkatapos ay nagtungo siya sa sala at kunwari ay kararating lang niya. Kinabukasan ay maagang sinundo ang mag-ina. Hindi na sumama si Jimboy dahil mabigat daw ang pakiramdam ng kanyang katawan. Sa bandang likuran ng van sumakay ang mag-ina, samantalang nasa unahan nila ang mag-asawang Olive at Oscar. Si Richard naman ang nagmamaneho, katabi sa unahan ang pinsan ni Oscar na si Jane. Si Jane ang tumatayong kasambahay ni na Olive, pero dahil kapamilya nila ito,
ay hindi katulong ang turing nila dito. Tahimik ang lahat habang binabagtas ng sasakyan ang highway. Nakasandal si Olive sa balikat ng kanyang asawa at mukhang natutulog ang dalawa. Habang nasa daan ay nangihinayang pa rin si Dennis. Kung hindi sana masama ang pakiramdam ng kanyang kapatid, ay magpapaiwan na lamang siya at ang kapatid na lamang niya ang pasasamahin niya. Tiyak na maghapon niyang makakasama si Jessa. Nangihinayang siya dahil naudlot ang tagpo nila kagabi. Samantala ay hindi mapigilan ni Mariel ang mag-alala. Kagabi kasi nang kumatok siya sa banyo, ay alam niya na magkasama si Jessa at ang kanyang anak sa loob. Dinig na dinig kasi niya si Dennis. Nagkunwari na lamang siya na walang alam dahil ayaw niya na mapahiya ang kanyang anak. Ayaw din niya na mabigla ang dalawa kung sakali na kumprontahin niya ang mga ito. Nagpapalipas na lamang siya ng ilang araw at kakausapin niya si Jessa tungkol sa namamagitan sa kanila ni Dennis. Hindi maiwasan na mainggit si Mariel kay Jessa. Mabuti pa ang kanyang katulong. Dahil maaga gumising ay nakatulog din sa biyahe si Mariel. Tulog na ang lahat maliban kay Dennis, Jane at Richard dahil ito ang nagmamaneho. Hindi naman makapagkwentuhan si Dennis at Richard dahil malayo ang agwat nila. May isang bagay na napapansin si Dennis. Palibhasa ay tahimik lang siya sa likuran ay nakikita niya na pasimple si Richard. Marahil ay inaakala ni Richard na tulog ang lahat kaya malakas ang loob nito na kumuha ng pagkakataon sa pinsan ng ama niya. Napangisi si Dennis, kapareho pala niya si Richard na maloko. Wala din pala itong sinasanto basta babae ang pag-uusapan. Ang ipinagtataka ni Dennis ay kung bakit nagka-interes si Richard doon. Kung tutuusin ay di hamak na mas may itsura dito ang kanilang maid na si Jessa. Habang nasa daan ay hindi maiwasan ni Dennis, lalo na nang sumandig sa kanyang balikat ang ulo ni Mariel. Patay mali siya na ipinatong ni Dennis ang kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mata para kung sakali na magising ay isipin nito na hindi niya sinasadya ang lahat. Habang tumatagal ay lumalakas ang loob ni Dennis. Bahagyang ibinuka ni Dennis ang kanyang mga mata upang alamin ang nangyayari sa paligid. Tulog na ang lahat maliban kay Richard na ngayon ay tahimik na nagmamaneho. Muling ipinikit ni Dennis ang kanyang mata at nagpatuloy. Nang sandaling iyon ay gising na gising si Mariel. Nagkunwari siyang tulog upang kahit paano ay hindi lumabas na nagpapadala siya. Pero kahit anong gawin na pagkukunwari ay hindi niya mapigil ang sarili. Muling nagmulat ng mata si Dennis at nakita niya na nakapikit ang kanyang mami. At natiyak niya na tulog ang mag-asawang Oscar at Olive sa unahang upuan. Hindi napigilan ni Mariel ang makapagsalita ng mahina. Narinig iyon ni Richard pero ipinagwalang bahala lang iyon ng lalaki sa pag-aakalang may nananaginip sa mga pasahero. Doon ay nagkaroon sila ng simpleng pagkakataon. Hindi makapaniwala si Dennis sa nangyari. Parang isang panaginip lang ang lahat. Bumangon si Mariel at sumandal sa upuan. Muling pumikit ang kanyang mga mata at nagkunwaring natutulog. Alam ng binata na masusundan pa ito. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Nagising si Dennis sa mahinang tapik sa kanyang hita. Hindi niya namalayan na nakatulog din pala siya at ang mami niya ang tumatapik sa kanya. Nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Matapos bumaba sa kotse ang mga magulang ni Richard, ay sila namang mag-iina ang bumaba. Nasa likurang bahagi ng van si Richard at ibinababa ang kanilang mga kargada, samantalang naroon pa rin si Jane sa unahang upuan ng van
at mahimbing na natutulog. Binuksan ng ama ni Richard ang unahang pintuan ng van kung saan natutulog si Jane para gisingin. Hawak nito ang Tupperware na nakapatong sa ibabaw ng kanyang hita. May laman iyong mixed nuts. Iyon pala ang dinadakot kanina ni Richard habang nagmamaneho. Nagkukukot pala ito para hindi antukin. Ang akala lang ni Dennis ay kung ano ang ginagawa ni Richard. Napangisi na lamang ang binata dahil napag-isipan niya ng masama si Richard. Wala pala siyang katulad sa pagiging maloko. Samantala ay nag-aalmusal na si Jimboy. Medyo maganda na ang pakiramdam nito dahil pinainom siya ni Jessa ng mainit na sabaw. Kasalukuyan na naglilinis ng bahay si Jessa at sinabihan nito si Jimboy na lumabas ng bahay para magpahangin pagkatapos mag-almusal. Baka daw kasi ang dahilan kaya sinisipon ito dahil sa alikabok ng bahay, kaya lilinisin muna ni Jessa ang bahay habang nasa labas si Jimboy. Nang mapag-isa na si Jessa sa bahay, ay doon niya naalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Nanghihinayang siya dahil naudlot sila ni Dennis. Pero alam ni Jessa na pansamantala lang ang kanyang nararamdaman dahil alam niya na anumang araw ay muli niyang makakasama ito. Dahil sa pag-iisip ay unti-unti na namang nakaramdam si Jessa. Mabuti na lamang at nalibang siya sa paglilinis ng bahay. Bago sumapit ang tanghali ay tapos na sa paglilinis si Jessa. Nagluto muna siya ng tanghalian bago naisipan na maligo. Kakatapos lang niyang maligo nang dumating si Jimboy. Mabuti pa ay maligo ka na at amoy pawis ka. Ihahanda ko na ang tanghalian mo. Sabi ni Jessa na nakaduster na manapis. Sabay na tayo mananghalian, Ate Jessa. Nakakawalang gana kapag mag-isa. Sagot ni Jimboy na napapasulyap. Secret XPG. Sige, bilisan mong maligo at maghahain na ako. Sagot ni Jessa na napansin ang pagsulyap ni Jimboy sa kanyang harapan. Napangiti si Jessa habang naghahain. Ang akala kasi niya ay binabae si Jimboy kaya hindi niya inaasahan ang panakaw na pagsulyap nito sa kanya. Sa loob ng banyo ay kasalukuyang nagsasabon si Jimboy. Jimboy, bilisan mo ang paliligo at lalamig ang pagkain. Sabi ni Jessa. Saglit lang at magbabanlaw lang ako. Sagot ni Jimboy na naudlot ang gagawin. Habang hinihintay ni Jessa si Jimboy na lumabas ng banyo, ay may pumasok na kapilyahan sa isip ng katulong. Gusto niyang tiyakin kung lalaki ba o binabae ang bunso ng kanyang amo, kaya agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Paglabas ni Jimboy sa banyo, ay dumulog na ito sa mesa. Napansin niya na nagpalit ng damit ang kanilang katulong. Mas maigsi at mas luma ang suot nitong duster. Maluwag din ang neckline. Walang imikan ang dalawa habang kumakain ng tumayo si Jessa. Nalimutan ko nga palang kumuha ng tubig. Sabi ni Jessa na naglalakad papunta sa rep. Tumungo na lamang si Jimboy at nagpatuloy ng pagkain. Nangangatal ang kanyang kamay dahil sa pinaghalong kaba. Matapos kumain ay nanood ng TV si Jimboy habang inayos ni Jessa ang kanilang pinagkainan. Maya-maya pa ay sumunod sa living room si Jessa. Ano ang pinapanood mo? Pwede bang makipanood? Paalam ni Jessa. Yung paborito nating teleserye. Matipid na sagot ni Jimboy. Naupo si Jessa sa sopa. Lihim siyang napapatawa dahil alam niya na hindi mapakali si Jimboy. Mukhang naapektuhan ito sa ginagawa niya. Jimboy, ihiga ako sa sopa. Napagod kasi ako sa paglilinis. Sabi ni Jessa na hindi na hinintay ang sagot ng binata.
Paghiga ni Jessa ay tumaas ang laylayan ng duster. Paglipas ng ilang minuto ay pumikit si Jessa at napansin iyon ni Jimboy. Inisip niya na napagod talaga ang kanilang maid kaya nakatulugan na nito ang panonood. Tumayo si Jimboy para gisingin si Jessa pero paglapit niya ay tiyempo na nilipad ng hangin ng electric fan ang laylayan nito. Tinignan niya ang mukha ni Jessa. Nakapikit ito at hindi kumikilos. Ate Jessa! Ate Jessa! Mahinang sambit ni Jimboy pero hindi nagmulat si Jessa. Ate Jessa! Lipat ka sa kwarto. Ulit ni Jimboy sabay tapik sa katulong. Hindi na inalis ni Jimboy ang kanyang kamay. Pinakiramdaman ng binata kung magigising ito. Nang hindi tumitinag ay lumuhod si Jimboy sa sahig. Kunwari ay natutulog si Jessa pero kasama iyon sa kanyang plano. Sa ikinikilos ni Jimboy ay natitiyak ni Jessa na hindi sanay ang binata. Nanatiling nakapikit si Jessa, pinapakiramdaman niya ang nangyayari sa paligid. Pinigilan ni Jessa upang hindi mahalata ng binata na gising siya. Humihingal si Jimboy. Mabuti na lamang at mahimbing matulog ang kanilang katulong. Nang maisip niya na baka magising pa ito at akmang aalis sa ibabaw nito nang biglang yumakap ito. "Huwag ka muna umalis," sabi ni Jessa na ngayon ay nagmulat ng mata. Ha? Natarantang sagot ni Jimboy dahil gising si Jessa. "Ituloy mo," Baka magalit si Mami. sabi ni Jimboy pero naging sunod-sunuran naman kay Jessa. "Lalaki ka pala, Jimboy," sabi ni Jessa habang hinihimas ang likod ng binata. Sino naman ang nagsabi sa'yo na bakla ako? "Malamya ka kasi kumilos." Nagustuhan mo ba? "Oo naman." Baka makabuo tayo. "Huwag mong intindihin yun. Safe na." Pwede bang maturuan? "Sige, pero doon tayo sa kwarto." Tumayo ang dalawa at pagkatapos ay nagtungo sa kwarto. Kasalukuyan na masayang nagkakatipon-tipon ang mga bisita ng mag-asawang Oscar at Olive. Halos 20 lamang ang kanilang mga bisita. May mga sarili itong sasakyan. Kaya nang bandang hapon ay nagpaalam na rin ang iba para umuwi. Kapwa nakikiramdam si Mariel at Dennis. Nasasabik ang dalawa sa anumang mangyayari. Pero batid ng dalawa na mahina ang tsansa na mangyari yon sa kanilang bahay dahil dumating na si Jessa. Dahil si Richard at Dennis lang ang magkaedad sa mga naroon, hindi nagtagal ay nainip ang mga ito. Kaya naisipan na mag-swimming na lamang sila sa batis. Ayaw sanang payagan ni Olive ang dalawa dahil nakita niya na may dalang beer in can ang mga ito. Nag-alala siya na baka kung ano pa ang mangyari kung sakali na malasing ang mga ito. Napapayag lang si Olive nang nagpresenta si Jane na samahan ang dalawang binata para bantayan. Halos kalahati ding oras nilakad ng tatlo ang batis. May munti doon na kubol na ipinagawa ang mga magulang ni Richard. Agad nagubad ng damit ang dalawang binata at tumalon sa tubig. Naiwan si Jane na inaayos ang kanilang mga dalang pagkain at inumin. Habang naliligo ay nag-usap ang dalawa. Boring naman dito. Dapat kasi kasama natin yung mga barkado kong mga babae. Ayaw pumayag ni Mama. Sabi ni Richard. Sayang, type ko pa naman yung chinita. Sagot ni Dennis. Mabuti na lang at pinayagan tayo mag-swimming. Kung nagkataon ay patay tayo sa inip. Wika ni Richard. Problema lang pare, ay may chaperon pa tayo. Sabi ni Dennis sabay simpleng tingin kay Jane. Si Tita Jane.
Naku, wag mo intindihin yan. Wala yang pakialam. Sabi ni Richard. Isa ng bagay ang iniwasan kong gawin yan. Lalo na kapag maraming tao. Dugtong ni Richard. Ano yun? Tanong ni Dennis. Wag na lang pare. Nakaka-iskandalo. Sagot ni Richard na may makahulugang ngiti. Binago ni Richard ang paksa ng kanilang usapan. Mula video games, basketball at chicks, nagpaligsahan din sila sa paglangoy. Hindi na malayan ng dalawa ang paglipas ng oras. Nabigla na lamang sila nang nagsalita si Jane sa tabi ng pangpang ng batis. Hindi makapaniwala si Dennis sa nakita. Kasuotan ni Jane at mapula ang muka nito. Hindi kagandahan ang muka ng babae, pero maganda ang katawan nito. Kahit medyo kulang ito sa tangkad, nagtataka si Dennis kung bakit parang wala ito sa sarili. Nalintikan na. Nasalisihan ako ni tita. Sabi ni Richard na akmang aahon sa tubig. Lumusong si Jane sa batis, kasalubong ang kanyang pamangkin at agad niyakap ito. Hindi naman mapakali ang binata dahil nakatingin sa kanila si Dennis na kasalukuyan na naguguluhan sa sitwasyon. Masama itong malasing. Nalibang nga ako kanina. Di ko napasin na uminom pala siya. Ang dala nating beer. Sabi ni Richard na hindi malaman ang gagawin habang nakayakap sa kanya ang kanyang tiyahin. Anong gagawin natin? Tanong ni Dennis. Hindi ako lasing. Sobra ka naman, Richard. Sabi ni Jane sabay bitaw at umahon sa tubig. Agad na sinundan ito ni Dennis para alalayan dahil muntik na itong matumba sa kalasingan. Agad itong inakay ni Richard patungo sa kubol. Umahon na rin si Dennis para tulungan ang kaibigan dahil nakikita niya na hindi ito mapakali sa sitwasyon. Bro, cool ka lang. Lasing lang yan. Di yan nakainom ng lason. Biro ni Dennis. Pare, hindi mo ako naiintindihan. Sagot ni Richard. Natigilan si Dennis sa sumunod na pangyayari. Dinakot ni Jane ang harapan. Hindi naman malaman ni Richard ang gagawin. Alam mo na hiyang-hiya ito sa nangyayari. Ito pare yung sinasabi ko sa iyo. Paliwanag ni Richard. Naunawaan ni Dennis ang ibig sabihin ng kaibigan. Ito ang tinutukoy na iniiwasan niyang gawin ni Jane. Paano ngayon yan? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Dennis. Sa palagay mo pare, ikaw ang nasa sitwasyon ko. Anong gagawin mo? Balik na tanong ni Richard. Pare, atin-atin lang to ha. Sabi ni Richard. Oo bro, iwanan ko muna kayo? Sagot ni Dennis. Hindi na nakasagot si Richard. Walang pakialam si Jane kung nakikita sila ni Dennis. Patuloy sa panonood si Dennis. Nakadama siya ng inggit. Pare, kursunada mo ba? Tanong ni Richard kay Dennis. Bro, baka sumabit ako. Sagot ni Dennis. Huwag kang mag-alala. Walang sabit yan. Di niya alam ang nangyayari. Makita mo, kapag naimasmasan yan mamaya, wala yang kalam-alam. Sabi ni Richard. Baka pumalag bro. Katwira ni Dennis. Aaminin ko pare, kapag nalasing yan, ay wala na yung pakialam. Kaya yan iiwan ng asawa niya. Dalian mo, baka magbago pa ang isip ko. Banta ni Richard. Lumapit si Dennis sa kinalalagyan ni Jane. Pare, iwan ko muna kayo. Babantayan ko kung may ibang tao sa paligid. Huwag kang mag-alala pare, sigurado na malinis yan. Pahabol ni Richard habang papalayo sa kanila. Pumwesto si Dennis. Manaka-naka ay tumitingin siya sa paligid dahil nag-aalala siya na baka may nakakakita sa kanila. Ilang oras na ang lumipas at halos ubos na ang bisita ni Olive. Tanging 3 kalalakihan na pawang taga-roon na lamang ang kainuman ni Oscar. Kahit gustuhin man ni Mariel na umuwi ay wala siyang magagawa dahil nakisakay lamang sila.
Nasasabik na ang ginang na muling makatabi si Dennis sa van. Maraming bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Napansin ni Mariel na balisa si Olive kaya tinanong niya ito. Bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ni Mariel. Niisip ko kasi yung tatlo. May dala kasi silang alak. Sagot ni Olive. Bakit nag-aalala ka pa? Ayun at pinapabantay na nga ng asawa mo yung mga anak natin sa hipag mo. Sagot ni Mariel. Iyon na nga ang inaalala ko. Baka makainom ng beer si Jane. Hanggang maaari ay niiwasan ko na malasing ang babaeng yun. Sabi ni Olive. Hindi naman siguro pababayaan ng anak mo ang tiyahin niya. Sagot ni Mariel. Mabuti pa yata ay sundan ko sila. Maiwan muna kita dito. Sabi ni Olive. Sasama ako sa'yo. Iiwan mo ako dito? Ayan at puro lasing na ang kasama ng asawa mo. Sagot ni Mariel. Saglit lang naman ako. Katwira ni Olive. Ano ba ang problema at ayaw mo akong isama? Nagtatakang tanong ni Mariel. Ano ba ang pinagtatalunan niyo? Si Oscar na narinig ang usapan ng dalawang babae dahil kukuha sana ito ng yelo. Ha? Wala. Gusto ko sanang sundan yung anak natin. Ibig sumama ni Mariel. Sabi ni Olive. Ano naman ang problema kung kasama si Mariel? Mabuti nga't makita niya ang batis. Sagot ni Oscar. Wag na lang. Maiwan na lang ako dito. Singit ni Mariel dahil mukhang pagmumulan pa ng away ng mag-asawa ang pagsama niya kay Olive. Sige, kung ayaw ka isama ng asawa ko, dito ka na lang. Papakilala kita sa mga kaibigan ko. Sabi ni Oscar, hindi malaman ni Olive ang gagawin. Ayaw niyang iwan ang kaibigan sa grupo ng kanyang asawa na puro lasing pero atubili din siya na isama ito papunta sa batis. Nag-aalala kasi ako na mahirapan ka sa paglalakad papunta doon. Pero sige na nga, sumama ka na. Palagay ko naman ay kaya mo maglakad papunta doon. Sabi ni Olive. Ang mabuti pa ay lumakad na kayo. Ayusin ko na ang mga gamit natin. Dahil pagbalik nyo, ay uwi na tayo. Sabi ni Oscar pero hindi na nagawang sumunod ng dalawang ginang dahil natanaw na nila ang tatlo na naglalakad paparating. Mabuti pa ay mag-ayos na kayo. At uubusin lang namin ang natitirang beer. Uwi na tayo. Sabi ni Oscar, napansin ni Mariel na inoobserbahan ni Olive ang bawat kilos ni Jane, pati ang dalawang binata. Nabago ang posisyon ng grupo sa loob ng van nang papauwi na sila. Niyaya ni Richard si Dennis na doon umupo sa unahan, kaya si Jane ang nakatabi ni Mariel sa likuran. Halos hating gabi na nang maihatid ang mag-inang Mariel at Dennis sa kanilang bahay. Tahimik ang bahay at mukhang tulog na ang mga tao. Ayaw ni Mariel na maabala pa sa pagtulog ang kanilang katulong. Kaya sinenyasan niya si Dennis na huwag itong gagawa ng anumang ingay. Pero ang talagang dahilan ni Mariel ay para samantalahin ang pagkakataon at muling may maganap. Ayaw kasi niya na sa kanyang magmula ang lahat. Dahil umiiral pa rin minsan sa kanya ang konsensya. Maliligo muna ako. Malagkit kasi ang pakiramdam ko. Baka magising ang kapatid mo, masama ang pakiramdam nun. Dahan-dahan ka lang. Pabulong na sabi ni Mariel. Opo, kukuha lang ako ng towel. Maliligo din ako pagkatapos mo. Sagot ni Dennis na nahuhulaan ang ibig ipahiwatig nito. Dahan-dahang pumasok sa kwarto si Dennis. Nagtaka siya dahil wala sa kanyang kama si Jimboy. Imposible naman na umalis ang kanyang kapatid dahil masama ang pakiramdam nito nang umalis sila kaninang umaga.
Kakatukin sana niya sa banyo ang kanyang mami pero naalala niya si Jessa. Tiyak na alam nito kung nasaan ang kanyang kapatid kaya nagtungo siya sa silid ng katulong. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Napamulagat si Dennis sa nasaksihan. Nakahiga si Jimboy sa kama habang nakayakap dito ang kanilang katulong. Parang mag-asawa na mahimbing na natutulog ang dalawa. Hindi ito akalain ni Dennis. Ang buong akala niya ay binabai ito. Bahagya pang sinilip ni Dennis ang katulong dahil sa nakita ay naalala niya si Mariel na noon ay nasa banyo. Tamang-tama ang pagkakataon dahil parang mantika kung matulog ang dalawa. Agad na nagpunta sa banyo ang binata. Sinubukan niyang buksan ang pintuan, hindi iyon nakalak kaya tumambad sa kanya. Bahagya itong nagulat nang makita siya sa harap ng pintuan. Kamusta ang kapatid mo? Tulog ba? Tanong ni Mariel. Yes, maimbing na maimbing. Pati nga si Jessa maimbing din ang tulog. Sagot ni Dennis. Maliligo ka na ba? Sagot ni Mariel na hindi binigyan ng pakahulugan ang sinabi. Tagal ka pa ba? Sasabay na ako. Sabi ng binata sabay pumasok sa loob ng banyo. Sumahod sa dutsa si Dennis. Patay mali siya ang ginang sa nangyayari kahit gusto na niyang humarap at yakapin. Iniram ni Dennis ang sabon at nagsimulang sabunin ang sarili. Nag-alala siya na baka may kumatok sa banyo alinman sa dalawa. Hindi nila kayang ipaliwanag kung bakit nasa loob sila. Pero pansamantalang nalimutan ng ginang ang pag-aalinlangan. Baka marinig sa labas. Nag-aalalang sabi ni Mariel, hindi ito sumagot. Teka, nilalamig na ako. Doon na ako sa kwarto. Awat ni Mariel na agad inayos ang sarili. Kinuha nito ang tuwalya at lumabas ng banyo. Sinundan ng tingin ni Dennis habang patungo sa silid nito. Nagmamadali na nag-ayos ang binata at pagkatapos ay nagtapi ng tuwalya. Buo na ang balak niya na sundan sa silid nito pero bago niya nagawa iyon ay sinilip niya muli ang kwarto ni Jessa para tiyakin kung mahimbing pa rin na natutulog ang dalawa. Hindi na bago ang pwesto ng dalawa na ibig sabihin ay hindi man lamang naalimpungatan ang mga ito. Nagtuloy na si Dennis sa silid. Binuksan niya ang pinto at tumambad ito sa kanya na nakasandal sa headboard ng kama habang hawak ang cellphone na halatang kunwari ay kinakalikot iyon. Bakit? Tanong ni Mariel. Pwede pa? Sabi ni Dennis na ngayon ay nakatayo sa paanan ng kama. Baka mahuli tayo. Sagot ni Mariel pero hindi pinigilan ng isara nito ang pintuan at pindutin ang lock nun. Malakas ang kabog ng dibdib ni Mariel ng sandaling iyon. Paano kung magising sila? Ano naman ang isipin nila kung narito ako? Wala namang bago doon ah. Katwiran ni Dennis na naunawaan ni Mariel na hindi sila dapat pagdudahan. Yun nga, bawal. Di mo na kailangan ng boyfriend. Ako na ang bahala. Baka madisgrasya. Pwede pa to. Mag-iingat naman. Agad na sumampa sa kama ang binata. Nang sandaling iyon ay saglit na nalimutan ni Mariel kung sino nga ba ang kaharap niya. Makalipas ang ilang oras, sabay bumagsak padapa sa kama. Walang kumikilos sa dalawa. Ilang minuto pa bago sila nahimasmasan. Tumihaya si Dennis sa kama samantalang si Mariel naman ay nakatulog na. Madaling araw, naalimpungatan si Jessa. Bigla nitong naalala na magkatabi pa rin sila ni Jimboy. Balikwas na bumangon ang katulong, agad nitong ginising ang katabi. Jimboy, gising! Lumipat ka na sa kwarto mo.
Nag-aalalang sabi ni Jessa dahil alam niya na dumating na ang amo niya. Ha? Nariyan na sila? Anong oras na? Tanong ng nagulantang na binata. Mag-uumaga na. Di ko alam kung nakita nila tayo. Dalian mo, lumipat ka na. Sabi ni Jessa dahil sa katarantahan. Kinuha ni Jimboy ang kanyang damit at lumabas ng silid. Pupungas-pungas pa ito at inaantok pa. Nakasilip si Jessa sa pintuan ng kanyang silid at inihatid ng tanaw ang binata. Binuksan ni Jimboy ang pintuan ng silid at nakita niya na wala doon ang kanyang kuya. Lumingon ito kay Jessa. Wala pa sila. Walang tao dito. Maayos ang kama ni Kuya Dennis. Nakahinga ng maluwag si Jessa. Inakala niya na doon na pinalipas ng dalawa ang magdamag sa pinuntahan nito, kaya hindi na ito nakauwi. Gusto pa sana niya muling ayain si Jimboy, pero pumasok na ito sa silid at sinaraduhan ang pinto. Naisip ni Jessa na marami pang susunod na araw. Naramdaman ni Jessa ang panlalagkit, kaya naisipan niyang magpunta ng banyo at maghugas. Hindi na siya nag-atubaling magbihis dahil buong akala niya ay wala namang ibang tao sa bahay. Samantala ay nagising si Dennis dahil sa tawag ng kalikasan. Tinignan niya ang orasan, pasado 4:00 ng umaga. Bumangon ang binata. Total ay maaga pa naman at natitiyak niyang hindi pa magigising sina Jessa pati na si Jimboy. At naglakad si Dennis patungo sa banyo. Binuksan ni Dennis ang pintuan at bumulaga sa kanya si Jessa. Nagulat si Jessa pero hindi ito nakapagsalita dahil hindi niya akalain na naroon si Dennis. Ang sabi kasi ni Jimboy ay wala ito sa silid. Palaisipan sa babae kung saan galing si Dennis at bakit ganon ang ayos nito. Gising ka na pala? Sabi ng nabigla ding si Dennis na pinasadahan ng tingin ang katulong. Saan ka galing? Bakit ganyan ang ayos mo? Saan pa? Sa kwarto ko. Mainit kasi kanina. Kaya ganito ang ayos ko. Ikaw, bakit ka ganyan? Maliligo sana ako. Sagot ni Jessa, huli na nang maisip niya na wala siyang dalang tuwalya at damit pamalit. Si Jimboy, saan natulog? Nakangisi na tanong ni Dennis dahil alam niya na bisto na niya ang katulong. Ha? Sa kwarto ko. Natatakot kasing matulog mag-isa dun sa kwarto nyo. Nagtataka nga ako dahil bumalik na siya sa kwarto nyo kanina lang. Sabi niya ay wala ka dun. Kaya akala ko ay hindi pa kayo dumarating. Ganting sagot ng katulong dahil nagtataka din siya kung saan nanggaling si Dennis. Nasa kusina siguro ako. Uminom kasi ako ng tubig. Mabuti pa huwag ka nang magtanong. Ito ang kasukusuin mo. Sabi ni Dennis na kinabahan dahil muntik na siyang maubusan ng alibay. Sino ang okay sa'yo? Ako o si Jimboy? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nakita ko kayo kagabi. Sabi ni Dennis at biglang tumigil. Bakit ka tumigil? Ayaw mo kasi akong sagutin. Siyempre ikaw. Mabuti at magiging tunay na lalaki ang kapatid ko. Umaga, nagising si Mariel. Kinapa niya sa kanyang tabi, wala si Dennis. Napaisip si Mariel kung isang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Pero hindi siya maaaring magkamali. Agad na tumayo si Mariel at nagbihis. Pagkatapos ay lumabas ng silid. Naabutan niya si Jessa na nagluluto ng almusal. Mukhang maganda ang umaga ng katulong dahil pakanta-kanta pa ito. Good morning, Jessa. Bati ni Mariel. Uy, good morning po ma'am. Kumusta po ang biyahe? Hindi ko na namalayan ang pagdating nyo kagabi. Sabi ni Jessa. Hindi na namin kayo ginising, lalo na si Jimboy, dahil masama ang pakiramdam ng bunso ko.
Sa kwarto ko na nga natulog si Dennis. Kwento ni Mariel. Nagtaka si Jessa sa isinagot ng kanyang amo dahil ang sabi sa kanya ni Dennis ay doon ito natulog sa kanyang sariling kwarto. Naging palaisipan sa kanya ang lahat, lalo na sa kalagayan ng binata nang makita niya ito kagabi. Mag-subscribe sa Secret XPG.